Ayun. Hello sa lahat. Welcome muli sa channel ko. And balik tayo dito kay Tank G. Okay. So, pupuntahan ko yung mga comments sa YouTube about dito. Natatawa kasi ako. Wait lang. So, ayun. Dito tayo sa YouTube. Sasagutin ko lang yung mga nag-comment dito. Tsaka, yeah. Kung sino na pwede natin pagbigyan, no? May mga request sila dito. So, ito. Yung video ko na after 1 month, pinakaayaw ko. Yan sa Tank G. Okay. So, may mga comment dito. Isa sa nag-comment si Gimor Lego. Okay. Oh, tama ba yan? Sorry kung hindi ko mabasa ng ano. Tama. So, ito yung comment niya. Sabi niya, sa akin, simple lang. Tank G is a guitar multi-effects, not an audio interface. Yun yung sabi niya. May isa pang katulad yan eh. Natatawa ako eh. Oh, ito. Si AJ Severa. Okay. Sabi niya, for me lang ha, ang Tank G ay hindi advisable to. Nagkamali lang siya ng ano. Hindi advisable as audio interface. As the name itself, sabi niya ganun, guitar effects. You shouldn't be using that for vocals. Tama, ano ba? Pwede, di ba? Tama naman yan. So, itong Tank G, hindi nga ba to audio interface? Okay. Mamaya, papakita ko sa inyo. Pero to, opinion lang kasi nila to. Okay? Para sa kanila to. Parang ganito yan eh. Yung ceiling green na labuyo, ipalasa mo yon sa bata o pakagat mo sa bata. Iiyak yun dahil manghang, di ba? Pero sa mama na nagpipiga ng sili sa sausawan, sa kanin, na siling pula na labuyo, pag kinagat niya yung siling green na yun, baka sabihin niya, wala bang manghang na sili? Ibig sabihin sa kanya, hindi manghang yun. O baka sabihin niya, wala ba kayong sili dyan? Para sa kanya, hindi pa sili yung siling green. So, magkaiba sila ng opinion ng bata. Para sa bata, manghang yun. Para sa kanya, hindi manghang. Hindi sila nagsisinungaling. Pareha silang tama. Kasi para silang opinion yun. Yun yung ano. So, igagalang natin yan ha. Baka kasi sabi, nag-ano tayo dito, baka magkagulo-gulo. Opinion nila yun. Tama sila doon. Para kay, Gumorego, multi-effects lang yan sa kanya. Wala siyang pakialam sa ibang ano niyan. Kumbaga, binili niya yan, ang mindset niya, multi-effects siya. So, hindi na natin sakop yung kung wala siyang pakialam sa ano niyan. Basta multi-effects sa kanya yan. Ha? Yun yung malinaw. Hindi natin sila... Kasi mamaya, may i-explain ako. Baka sabi nyo, kinokontra ko yung tao. Hindi. Respect. Yan. Nire-respeto natin yan. So, ngayon, tignan natin. Tanungin natin. Una, ano nga ba ang ibig sabihin ng audio interface? Yung isa sabi niya, hindi pwede sa vocals. Pero, ito sasabihin ko siya, hindi siya ginawa para sa vocals. Okay? Itong Tank G. Pero yung sinabi nung kanina na guitar effects siya, as guitar effects, hindi siya audio interface. Okay? Ito yon. Tignan natin, what is an audio interface? Ano nga ba yung audio interface? Okay. Tignan natin. Tanong natin dito. Na-excite ako eh. Ito. Basic na to. Card for musician. Ito. The term audio interface may sound technical and intimidating, sabi. But it's essentially an extra powerful version of computer sound card. So, sound card at audio interface, okay? It has two main functions. Record audio signals into your computer and play audio from your computer. Okay? So, dito pa lang, sa feature ng Tank G, meron na siya agad ng dalawang requirements ng audio interface. Record audio signals into your computer. So, yung signal nito, na galing sa input, analog signal, papunta doon, ita-translate niya yan as digital signal. Doon nare-record yun sa mga sa mga software. So, tuloy natin. Signals into your computer and play audio from your computer. Okay? So, yun na nga. Pwede mo siyang i-playback.
Okay, it gets slightly more complicated, but this is effectively all an audio interface is. O yan, pwede nyo nang basahin to. Okay? Pasok yung ano doon. Pasok yung Tank G as audio interface. So, ngayon, yung isa naman sabi niya, hindi siya advisable for vocals. Hindi talaga eh. Pero, kung gagamit tayo ng mic, halimbawa dynamic mic, ikakabit mo dito, kailangan mo nun, lakasan yung boses mo para maging decent yung volume sa do. Pero kung gagamit tayo ng DI box o kaya yung sinasabi lang cloud lifter, yung nga DI box din yun. Kakabit mo doon sa DI box, clean signal, mabuboost niya yun. Papunta dito para gawing audio interface to, yung Tank G papunta sa computer, pwede. So, hindi siya advisable? Hindi. Wala nag-advise na gawing audio interface for vocal. Pero kung gagawa ng paraan, wala kang audio interface to. Pwede. Pwede mong gawin yun as, lang siya, kumbaga, para ma-record mo lang yung mic sa sa laptop. Pero, kailangan mo pa ng, sabi ko nga, isa pang gamit. Kasi kung ito lang, hindi niya mabuboost yung dynamic mic. Kailangan mong lakas ang boses mo o dikit yung which is, pangit yung quality pag ginawa mo yun. So, ngayon, patunayan natin na, audio interface nga ang Tank G. Okay? So, magra-record ako sa kanya. Pero alam niyo naman, nakakapag-record ako. Pero may isa pang issue dito eh. Ito. Ang issue ng Tank G ay noise gate. Kahit ginagamit mo siya, still may ingay pa rin na napuproduce pag natapos mong makaskas together with amp simulator, distortion niya. Ibig sabihin, ang gusto niya, pagkatapos niyang kaskasin, walang tunog, wala nang ingay, wala nang hum or hiss, kung ano man yan. Paano kaya ma-fix yan? Okay, so yan yung mga sasagutin natin. Ito may nagkon. Pero best buy to para sa mga nag-start pa lang sa pagtugtog, napaka-flexy niya. Okay, agree ako dyan. Okay? So, check mo yung firmware 46 para inform ka na. Okay. Unfair naman sa Tank G kasi yung content ko na to about sa nag-record ka na track 1, magre-record ka ng track 2, dapat clean yun. Hindi magbi-bleed yung track 1 doon sa second track. Yun yung na-fix naman sa version 46. Ito na nga yung ipapakita ko ha. Sabi niya, dapat merong alternative audio interface, no? Nung nito, yung panahon na to na wala pa yung update, oo, kailangan mo ng ibang para marinig mo, para hindi mo ibabalik yung audio dito sa Tank G. Kasi kung walang backing track, tutugtog ka lang, mawala sa timing yun. Okay, kahit ka pa. Iba yung feel nang narinig mo yung backing track. Okay? So, pag pinagsabay mo yon, binalik mo yung tunog dito, naka-monitor ka dito sa Tank G, mara-record pati yung Pero na-fix na nga yun. Yun nga. So, sabi niya, if dubbing process, di ba pwedeng i-mute ang track na tapos na i-record para hindi mag-bleed? Hindi nga pwedeng i-mute eh. Kasi sasabayan mo nga yung track eh. Paano mo i-mute? Okay. Halimbawa, gagawan mo na yung kanta mo ng solo. Kailangan mo marinig siyempre yung track mo para masabayan mo siya. Di ba? So, hindi pwedeng i-mute sa purpose na yon. Okay? Sa paglipat ko sa pag sobrang halata po ba yung putol ng tunog? Ito may may tricks. Pero baka umaba yung video, wag muna to. Wala pa ako sa sa phone recording, hindi ko pa siya tinatry, okay? Tatry ko yan, huwag kayo mag-alala. Siguro late na ako kung i-reply ko to dito. Pero sa iba kasi, na bago pa lang na-discover tong Tank G, na plan pa lang nila bumili, mag-upload ako ng video na para dito, okay? Good ba siya for beginners? Yes, yes. May latency ba? Ito, sinagot ko na rin to. Ayaw ko, bait wala dito yung reply, Wala dito yung reply, oh. Sinagot ko na to, eh. Okay? Sa comment. Okay. So, ngayon, magbubukas ako ng app. Okay. So, dito tayo sa Cakewalk. Tingnan. Yan. Lang ako. Clean lang. Clean signal. So, magre-record tayo ng track. Okay. Tapos, magre-record ulit tayo ng isang track. So, add new track. Okay. Audio track. Create. Ano natin yan. Okay. So, i-play ko to. Yan.
Okay. Tapos, record tayo ulit. Pero hindi ako hindi ko sasabayan muna. Ayan. Record lang tayo ulit. So, ngayon, dati, pag nag-record ka dito, may makikita kayong waveform ng unang track. Ngayon, wala na, ang linis niya na. Kung i-mute natin to, yung isang track lang. Wala na. So, yun yung naayos nila. Okay? So, sa susunod na video, ipapakita ko kung paano to nangyari. Okay? So, at least ngayon alam na natin na pwede na siyang audio interface. Wala na yung problema dati. So, nasagot na yung issue na kung audio interface ba siya o hindi. So, bali to, yung noise gate nito, hindi siya pangit eh. Ginagawa niya yung trabaho niya. Pero hindi rin siya yung magandang noise gate kasi wala kang control sa kanya. Ang magandang noise gate kasi, may control ka sa attack, tsaka yung threshold. Ito may threshold siya. Tsaka yung release. Kumbaga, gaano kabilis mag-activate yung noise gate. Okay? So, minsan, pag kaskas mo, o kaya, pag nag-slide kang ganon, minsan, hindi agad yung tutunog eh. Hindi agad tutunog yun. Meron siyang mabilis na attack. Okay? Pero kung i-delay mo yung attack nun, so, tutunog muna siya, bali mag-activate lang yun pagkatapos ng milliseconds na naset mo yung attack. Pero kung fast attack siya, instantly. Hindi ko maano dito kasi nga, wala siyang ganong function eh. Yung unang tunog, yung pinakasimulang tunog, pag mabilis yung attack mo, hindi agad maririnig yun eh. Naka-mute yun, kumbaga. Tapos yung threshold, anong volume mag-activate tong noise gate? Parang to. Wala, diba? Tinodo ko yung noise gate eh. Pero pag binabaan ko yan, yun, naririnig na natin. Okay? So, yung slide, yung kaskas na to, maririnig niya. Pero pag tinaas ko yung binaba ko yung threshold, wala na. Para sa kanya, na yun, ingay na, noise na yun. Pero kung i-allow natin to, yun, sa gitna lang siya. Okay siya. Tapos yung, release. So, pag kinaskas mo, tatapusin niya ba agad yun? Quick release ba? Kumbaga, agad siya? Bitaw. Parang ganun, release bitaw. O, hahayaan niya munang, kumbaga mag-fade. Babagalan mo yung release niya. Ayun. Merong ganun. Ito, walang control sa ganun. Default yan. Yan talaga yung noise gate. Plain, simple. Ganun. So, gumagana yung noise gate niya. Maaring magkaiba tayo ng unit. Magkaiba tayo ng kable. Ayun, sorry. Yung kabling ginamit mo medyo maingay. Kaya, hindi natin alam. Radio, wave interference, mga ganun. Meron mga ganun eh. So, okay naman yung Tank G. Wala naman siya problema sa noise gate niya. Okay? Kasi nga, hindi mo maano yung release nito tsaka yung attack. Hindi, wala kang control. Okay, so, okay na yung Tank G as audio interface for guitar. Okay? Hindi siya advisable sa bosses. Pero, pwede mo siyang gamitin. Pwede mo maging option yun kung wala ka talagang audio interface. Diba? Yung sabi ko kanina. So, ang conclusion natin, audio interface nga ba to? Yes, nagamit ko, nakapag-record tayo. 'Di ba? Ayan, nakapag-record tayo. Yun lang naman yung purpose ng audio interface eh. Ma-convert niya yung analog signal to digital. Parang yan, basahin ng computer, ma-playback niya. Okay? So, i-play mo yan. Yan. So, sana nasagot ko yung ibang tanong. Yung ibang request, pagbibigyan ko kayo sa kasi hindi ako nagre-record sa cellphone, pero try ko yung function niya. Mali natin. May ma-discover tayo. So, sundan nyo na lang yung next video. Okay? So, dyan muna. Bye.